Prologue. Pagpasok pa lang niya sa garahe, umasim na agad ang mukha ni Jess nang makita ang nakaparadang segunda manong sasakyan. Ano na naman ang ginagawa ng lalaking to sa bahay nila? Ibinaba niya ang windshield ng kotse niya. Kanina pa ba rito ang may-ari ng kotse na yan, Mang Raul? Tanong niya sa kanilang security guard. May 1 oras na po, ma'am. Sagot ng gwardiya na sinulya pa ng kotse. Parang kadang ipinasok ng dalaga sa garahe ang kotse. Pagkatapos ay bumaba ng sasakyan at nagmamadaling humakbang papasok sa kabahayan. Wala sa sala ang panauhin at sandali niyang iniikot ang mga mata. Sa library? No, hindi roon. Bago pa niya napagpasyahan kung nasan ang hinahanap, narinig na niya ang halakhak ng mami niya mula sa lanay. Isang open living room na tuloy-tuloy sa pool. Mabilis siyang dinala ng kanyang mga paaron. Naroon ang mami niya na naka-shorts at nakaupo sa lounge chair. Ang lalaki ay nakaupo rin sa katabing upuan. Ang mukha ay halos nakadikit na sa mukha ng ina niya. At nang sa inaakala niyang hahagkan ng lalaki si Adela, tumikhim siya. Sabay napalingon sa kinatatayuan niya ang dalawa. Si Adela ay bahagyang napahiya. Tila teenager na gustong mag-blush. At ang lalaki naman ay panatag lang. Jessica! Darling, dumating ka na pala. Bati ni Adela na iniangat ang sarili mula sa pagkakasandal sa lounge chair. Hello, Jess. Isang tipid ng ngiti ang binigay ng lalaki. Ginantihan niya yon ng matalim na sulyap. What are you doing here, Alan? Mataring niyang wika rito. Weren't you supposed at the factory doing the job you are being paid for? Bigla ang pagbabago ng anyo ng lalaki sa sinabi niya. Nagigting ang mga bagang nito. You're being rude, Jessica. I invited Alan here. May himig ng bahagyang galit ang tinig ni Adela. Umikot ang mga mata ng dalaga. Mami, anong oras ng trabaho? At kung lagi ko rin lang siyang makikita dito, hindi siguro masama kung mag-resign na lang siya sa pagiging supervisor ng pabrika. Tumikim ang lalaki na tila nag-alis ng bara sa lalamunan. Bumaling kay Adela. Aalis na muna ako, Adela. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Formal nitong sinabi. Mainit ang ulo ng anak mo eh. Kahit kailan, Alan, nawawala ako sa mood every time I see you flirting with my mother. Jessica! Nanlaki ang mga mata nitong napatayo. Nagiging bastos ka. Hinawakan ni Alan sa braso ang babae. It's alright, Adela. Tutuloy na ako. Hindi na to pumasok ng bahay upang lumabas. Sa tagiliran ng pool ito dumaan. And bang natutuhan mo sa pananatili mong matagal sa ibang bansa? Ang pambabastos ng tao? Pagalit na sinabi nito sa anak nang makaalis si Alan. Huminga ng malalim ang dalaga at inilad sa ere ang dalawang kamay. Ma'am, empleyado natin si Alan. Anong ginagawa niya rito? I broke my car on the way to the parlor. Tinawagan ko siya at tinulungan niya ako mapaandar ang kotse ko. Anong masama ron? You could have called a mechanic. He was a mechanic bago siya na-promote ng daddy mo sa factory. So, naayos niya ang kotse niyo? At yung eksena na dinatnan ko rito kanina, paano niyo papaliwanag sa akin yun? Tinukoy nito ang naudlot na halikan ng dalawa. Hindi agad sumagot si Adela. Lumingon sa pool. Mami, hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin yung ine-entertain ang lalaking yun. And you are behaving like... Di niya matuloy-tuloy ang gustong sabihin. Alan is nice, Jessica. He can make me laugh. Marang sagot ni Adela. Thunder is nice, Mami, and he can make you laugh also. Na ang tinutukoy naman niya ay ang kanilang aso. Jessica! Napataas ang tinig nitong lumingon sa kanya. Pagkatapos ay malungkot na umiling. Your father spoiled you? At ganoon din ang mama. But you are not behaving like a dignified widow. Ngayon ko nabigyan ng katwiran ang ginawa ng daddy sa mga naiwan niya. Wala akong ginagawang masama, Jessica. Ang isip mo ang masama. At tungkol sa last will ng daddy mo, duda akong siya ang may gusto nun. Dinikta yun ng mama, ng lola mo. Lungkot at galit ang nasa tinig nito. Kahit kailan ay hindi niya gustong ako ang mapangasawa ni Rodolfo.
Isinaads ng huling testamento ng daddy niya na ang lahat ng mga ari-arian nito ay ipinamanang lahat kay Jessica bilang kaisa-isang anak. Si Adela ay tatanggap ng monthly allowance. Malaki ang substantial sa pangangailangan nito, subalit mapuputol sa sandaling mag-asawa tong muli. Ipinagtaka ng dalaga ang habiling yun, subalit ng bandang huli, napag-isip-isip na ang lahat ng kanilang kayamanan ay nagmumula kay Doña Beatriz, ang mama ni Rodolfo, at buhay pa ang matanda at sa Amerika na naninirahan, kasama ng bunsong anak nito. Pag-aari ng pamilya ni Doña Beatriz ang import-export business nila ng mga undergarments. Nasa Amerika ang lola nang mamatay ang daddy. Katwiran niya. Maybe, so? Pero ang manipulasyon ng lola mo sa daddy mo, hindi nahahadlangan ng milya-milyang karagatan. Mapait nitong sinabi pagkatapos ay tumingin sa anak ng diretso. Anyway, napag-usapan na rin na lang natin to. Gusto kong sabihin sa yung mag-aasawa ako muli. Maras na nilingon ni Jessica ang ina. Mag-aasawa? Kanino? 2 taon nang mahigit na namatay ang daddy mo. Hindi naman na siguro masama na muli ako magkaroon ng asawa. Patuloy nito. Kinabahan ng dalaga. Kung sa bagay, bata at maganda pa ang kanyang ina. Sa edad nitong 42 ay tila lamang sila magkapatid. Naku susuriing maigi. Tila ilang taon lamang ang tanda nito sa kanya sa edad nitong 21. Kanino mami? Alam na niya halos ang sagot pero itinanong pa rin niya. Alan offered me marriage, iha. At tinanggap ko. Over my dead body. Jessica! Mami, that man is a bloodsucker, Bimbo. Malungkot na umiling si Adela. Hindi makapaniwalang tinitigan ng anak. What have you against him, Jessica? Mahal niya ako at mahal ko siya. Mabuting tao si Alan. May tiwala sa kanyang daddy mo nung nabubuhay pa to. Hindi ako naniniwalang mahal niya kayo, Mami. Why he is 8 years your junior? Maaari naman siya makakita ng bata. Pero bakit kayong pinili niya? Pera mo lang ang hangad niya, Mami. Maigting niyang wika. Hindi siya makapapayag na magpakasal ang ina niya sa lalaking iyon. Hinuhusgahan mo agad yung tao, Jessica. Kilala ko siya kaysa sayo. Besides, I know you for being a snob. Ganyan ka pinalaki ng mama. Mata pobre din ang lola mo. You are a lonely and a rich widow. And he's taking advantage. Lonely? Yes, but not rich, Jessica. Alam mo yan. Hinanakit itong sinabi. At alam ni Alan na sa sandaling makasal kami mawawala ang allowance ko. Maybe so, pero bilang asawa niyo malaki ang maitutulong nito sa posisyon niya sa factory. Inaambisyon niya yon, Mami. Tinitigan lamang ni Adela ang anak. Magpapakasal kami sa 1 buwan, Jessica. Lalayas ako, Mami. Hindi mo magagawa yan, iha. Paano ang factory? Paano ang mga tauhan natin? Paghahamon ni Adela. Walang funds na lalabas sa kumpanya kung walang pahintulot ni Jessica. Siya rin ang signatory ng lahat ng mga tseke. At saan ka naman pupunta, iha? Sa Amerika? You can't do that. Taatakihin sa puso ang mama pag nalaman niyang iniwan mo ang lahat ng ito sa akin. Sarkastik kung dagdag ni Adela at inikot ang paningin sa buong kabahayan. Hindi makakibo ang dalaga. May katotohanan ng sinabi ng ina. Hindi birong responsibilidad ang iniatang sa kanya ng daddy niya. Pero iisa ang tiyak. Gagawa siya ng paraan para hindi mapakasal ang mami niya sa oportunista na si Alan. Sinundan niya ng tingin ang nakabikini trunks na binata na inakbayan ng bagong dating na dalaga. Sa Amerika ay hindi iilang macho at magagandang lalaki nakita na niya. Pero bakit tila namamagneto ang mga mata niya sa isang to? May bisita ka? Tanong ng bagong dating na dalaga dito. Maputi ang babae at maganda. At sa nakikita niya ay tila magkasintahan ng dalawa. Oh, Nanay Ines! Sulyap nito sa matandang babae na kasama dumating ng dalaga. Kayo na nga po ang bahala dito. Sinulyapan siya nito. Nag-a-apply na house girl.
Nagpaalam nga po pala si Celine nung isang araw dahil pinauuwi na ng ama. Pagkasabi ikinabig na nito ang dalaga at magkaakbay na pumasok ng kabahayan. Ako nang bahala sa kanya, iho. Pahabol na matandang babae na sinabayan ng upo sa silyang bakal sa harap niya. Anong pangalan mo, Neng? Simula ng matanda na ang tingin ay tila nanunuri. Jess ho. Kayo ho ba si Nanay Ines? Ako nga. Kilala mo ba ako? O narinig mo lang na itinawag sa akin yun ni Antonio? Ngayon ko lang ho kayo nakita pero kayo ho talaga ang sadya ko. Ano yan na kinataas sa mga kilay ni Nanay Ines? Jessica? Jessica Alonso po ang totoong pangalan ko. Bahagya niyang itinaas ang ulo sa pagkakabigkas ng pangalan na tila inaasang makikilala siya ng matanda. Hindi naman siya nabigo dahil bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Nanay Ines. Alonso? Sa pamilya Alonso nangangamuhan ng pinsan kong si Maria. Pagkatapos ay tinitigan nito ang karatulang hawak pa rin niya. At nag-a-apply ka ika mong maid? Sino ka ba, Ining? Anak ko ako na mag-asawang Rodolfo at Adela Alonso. Ano? Ang mga amo ni Maria? Pero bakit? Wala ho akong kakilala dito. Wala naman ako mapupuntahan ditong iba sa Maynila. Isang linggo akong sa hotel nanunuluyan at nababagot ho ako. Sinimulan niyang ikwento sa matandang babae ang pangyayari kung bakit siya lumuwas ng Maynila at ang tungkol sa pag-a-apply niya bilang house girl. Nanlaki naman ng mga mata ni Nanay Ines sa nakatitig lang sa kanya nang marinig ang kanyang sinabi. Sinabi ko sa inyo to dahil sa malaon at madali, malalaman din ninyong wala akong alam sa trabahong pinapasukan ko. Ay oo nga, naku ang batang to, bakit ganito ang naisip mong paraan? Kung wala ako sa bahay, walang dadaloy na pera kundi yun lamang manggagaling sa allowance ni Mommy. Mapipilitan siyang gamitin yun sa mga kakailanganin sa mansyon at bayad sa mga katulong. Mahilig ang mami ko sa magagandang damit, kaya duda ako kung kakasyang pera niya. At pag wala siyang pera, malalaman niyang hindi ako nagbibiro. Makikita rin ng boyfriend niya na hindi mayaman ng mommy. Para naman sa sahod ng mga tauhan, nag-iwan na ako ng pirmadong tseke at bahala ng mga abogado ko ron. Hindi na niya sinabing ipina-terminate niya sa trabaho si Alan sa pamamagitan ng mga abogado niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Ning. Nagugulo ang wika ni Nanay Ines. Tanggapin niyo na ho ako dito bilang house girl. Sisikapin kong kahit na sa paanong paraan, matulungan ko kayo. Huwag kayo mag-alala. At ang anumang ipapasahod sa akin ng mga amo ninyo, mauuwi rin sa inyo. Formal niyang sinabi sa mga otoridad na tinig. Tinitigan ni Nanay Ines ang dalaga. Bata si Jessica at maganda. At hindi masisisi ng matanda sa paggamit ng ganong tono. Mayaman ang pamilya ng dalaga at kung tutuusin, talagang isang malaking kalokohang pumasok siyang katulong. Hindi ako pinapasahod na mag-asawang Avila, iha. Nung nabubuhay pa ang mga to, ganoon din ang magkapatid na Angelo at Antonio. Ngayong sila na lamang ang narito sa mansyon. Banay ditong sagot. Hindi kayo pinapasahod? Hindi naman makapaniwalang bulala si Jessie. Oo, anong ginagawa niyo rito at hindi pa kayo maghanap ng ibang mapapasukan? Labag sa batas ang ginagawa ng mga amo niyo. Pagalit pa niyang sinabi. Napangiti ang matanda. Para ko ng mga anak ang magkapatid na Angelo at Antonio, iha. Sa akin nagsilaki ang mga batang yan. Hindi ako sumasahod, gayang gusto mong ipahiwatig pero may pera akong inilalaan ng magkapatid. Nabibili ko ang anumang nais kong bilhin para sa sarili ko at para sa kailangan ng bahay na to. Ako nagpapasahod sa mga katulong. Okay, hindi siya makapaniwala. Posible ba yun para sa isang hindi kadugo? Si Maria matagal na rin sa kanila sa pagkakatanda niya. Bata pa siya ay naroon na to pero katulong pa rin ang turing niya rito. Sumasahod to ng maayos at malaki bilang mayordoma. Huwag ka mag-alala, iha. Kung dito ka itinuro sa akin ni Maria, walang problema. Ako ang bahala sa magkapatid. Pero hindi ko gustong ipaalam ninyo sa kanila tungkol sa tunay kong pagkatao. Kung yun ang gusto mo. Pero hindi ba kayo mahihirapan na hindi ko magampanan ng trabaho dapat kong gawin?
Mamagkapatid ang naririto. Ano ba naman ang gagawin maliban sa paglilinis na karaniwan na ay mga alikabok lang? Kung sa paglalaba, nariyan ang washing machine. At sa may hirap na gawain ni naririyan ng boy at hardinerong si Andoy. At ako nagluluto dito, iha. Ligaya ko nang ipagluto ang magkapatid. Walang gawain? Hindi siya makapaniwala. Halos kasing laki rin ito ng bahay nila at maliban sa security guard ay 3 ang katulong na babae. Pang-4 si Nanay Ines at isang hardinero at driver. Ilan ho ba ang silid sa bahay na to? 7. 4 sa malalaking silid, sa itaas at 2 guest room at isang sa akin. At walang gawain ha? Ang nasa isip niya. Bahagya na natawa si Nanay Ines na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Kami na ang bahala ni Andoy sa mga gawain, Jessica. Kung talagang hindi mo gustong ipaalam ang totoo, sikapin mong gampanan ang tungkulin mo pagkaharap ang magkapatid. Gayun din sa harap ni Andoy para walang problema. Salamat po, Nanay Ines. Hayaan niyo at pagkatapos kong turuan ang leksyon ng mami ko, makakaganti rin ako sa inyo. Iiling-iling naman ang matanda. Ang mga anak na ngayon ang nagtuturo ng leksyon sa magulang. Sa nakikita niya, sa kaharap ay pinalayaw ito ng mga magulang. May 2 servants quarters sa labas ng mansyon at doon natutulog si Andoy. Ang isang pinto ay si Siling ang gumagamit at yun dati pang isang katulong. Pero sasabihin ko sa magkapatid na ikaw ay sa silid ko na rin gustong patulugin. But of course, may pagka-arugante niyang sagot. Hindi ko maisip ang sarili kong matulog sa servants quarter. Napatitig naman ang matanda sa kanya. Maliban sa pagiging arugante ay spoiled ang dalaga. At ang nakapagtataka, hindi naiinis ang matanda sa kanya. Gayong kung tutuusin, parang utang na loob pa nitong paglingkuran o ibigay sa dalaga. Ang magandang akomodasyon na yon. Kung paanong nagustuhan agad ni Nanay Ines, si Wilma nung unang dalhin ni Antonio ang dalaga sa mansyon, ganun din kagaan ang loob nito kay Jessica. Ang kaibahan nga lang ay likas na mahiyain si Wilma. Tara na sa loob, iha. Ang nakita mo kanina ay si Antonio. May isa pa siyang kapatid, si Angelo. Kambal sila at magkamukha. Ang babae naman kaninang kasama mong dumating ay si Wilma, ang kasintahan ni Antonio at nakatakdang pakasalan. Tumayo ang matanda at sinundan naman niya. Habang naglalakad sila sa gilid ng pool, ay hindi niya maalis sa isip ang anyo ni Antonio at nakatakda na pala itong pakasal.